Ginastos ng magsasaka ang 200,000 reais para sa isang kabayong walang sinuman ang kayang kontrolin. Nagpasok siya ng pinakamahuhusay na tagapagpaamo sa buong estado. Ang isa ay umalis na may nabaling tadyang. Ang isa naman ay napunta sa ospital. Dahil sa sobrang pagkadismaya, naglabas siya ng isang pampublikong alok, 50,000 reais para sa sino mang makakapagpaamo sa halimaw. Dumating ang 12 ng matatapang at batak na lalaki, mga cowboy na may maraming taon ng karanasan, mga ranserong nakapagpaamo na ng pinakamababangis na kabayo, mga kampeon sa rodeo. Pero wala ni isa ang nagtagumpay. Ang taong nagpatahimik sa buong bukid ay hindi lalaki. Isa siyang 22 taong gulang na babae. Dumating siya ng naglalakad, walang saddle, walang spur, tanging isang piraso ng rapadura na asukal ang nakatago sa bulsa niya. Sa maliit at liblib na bayan ng Villa Serena, alam ng lahat kung sino ang tunay na may kapangyarihan, hindi ang alkalde o ang pari. Si Rogelio Santos iyon, may-ari siya ng mahigit 3,000 ulo ng baka, malalawak na lupain at isang bahay na mas kahawig ng mansyon sa teleserye kaysa sa simpleng farmhouse. Nasa unang 70 ang edad ni Rogelio. Ang puti niyang buhok ay laging maayos na nakasuklay pa atras. Ang malalaki at gasgas niyang kamay ay minsang nakaranas ng mabibigat na trabaho, pero ngayon ay nakasanay na lang sa pagturo at pag-uutos. Palagi siyang may suot na cowboy hat, mamahaling bota, at isang tinging nagpapaibaba ng tingin ng kahit sino bago pa siya magsalita. Pero ang talagang nag-iba kay Rogelio ay hindi lang ang yaman niya, kundi ang paraan ng pagtrato niya sa tao. Sa paningin niya, 2 klase lang ang tao sa mundo, ang mga nagmamay-ari at ang mga nagsisilbi. Kalahati ng Villa Serena ay umaasa sa kanya. Ang lokal na butcher ay bumibili ng baka sa kanya. 12 ng pamilya ang nagtatrabaho sa lupa niya. At si Rogelio naniningil ng utang hindi sa pagbabanta kundi sa mga salitang eksakto at sa matatalim na tingin. Ang sumuway sa kanya ay may kapalit na tunay na kaparusahan. Hindi siya gumagamit ng dahas. Sa halip, pinuputol niya ang tao sa buhay ng bayan. Isinasara niya ang mga gate sa isang lugar kung saan ang bukid niya ang puso ng ekonomiya. Ang ma-blacklist ni Rogelio ay parang mapalayas kahit hindi ka umalis. Doon dumating si Pegaso, isang purong Lusitano na kabayong lalaki na binili ni Rogelio sa isang prestihiyosong horse fair sa Sao Paulo sa halagang mahigit 200,000 reais. Ang balahibo nito ay itim na itim, parang gabi na walang bituin. Ang katawan niya ay parang inukit at ang tindig niya ay tila alam niyang siya'y maharlika. Dinala ni Rogelio ang kabayo sa isang climate-controlled na trailer. May kasamang veterinaryo. Dumating ang buong bayan para panoorin ang pagbaba ng hayop. Pinangalanan niya ang kabayo na Pegaso Kulog. At ipinagyabang niyang magiging alamat ang kabayong ito. Magdadala raw ito ng karangalan sa Villa Serena. Mananalo sa mga paligsahan, magpaparami ng mga kampiyon at magiging kayamanang higit pa sa inaasahan. Pero may ibang plano si Pegaso. Sa unang sandali pa lang, malinaw na hindi siya susunod kanino man. Natakot ang mga trabahador sa rancho na pumasok sa kulungan. Kumakagat siya, sumisipa, tumatayo sa 2 paa at binabangga ang bakod ng may lakas na kayang magbitak ng kahoy. May kung anong nasa mata niya na hindi maipangalan ng mga manggagawa, pero ramdam nila galit. Malalim, luma, matandang galit. Galit na isinilang mula sa sakit, mula sa pagbubugbog at pagbasag ng mga taong naniniwalang dahas ang paraan para paamuhin ang espiritu. Hindi nagtitiwala si Pegaso sa tao at bawat galaw niya ay sumisigaw nito. Hindi si Rogelio ang uri ng lalaking tumatanggap ng kabiguan.
Kinuha niya ang pinakamahusay na horse tamer sa rehiyon, isang lalaking si Bautista na naniningil ng 5,000 reais kada araw at nagsasabing hindi pa siya natalo sa hamon. Pumasok ito ng puno ng kumpiyansa at sa loob ng 20 segundo nasa lupa na siya na may dislocated na balikat. Sumunod ang isang espesyalista mula Uberaba. Pagkalipas ng 30 segundo, natumba ito at nawala ng malay sa isang malupit na sipa na nagpadala sa kanya sa ospital. May dumating pang iba, mula sa iba't ibang bayan, isa-isa, walang tumagal ng higit sa 1 minuto. Ang iba ay pilay na umalis, ang iba ay kinailangang gamutin. Bawat pagkabigo ay hindi lang pera ang kabawasan kay Rogelio, kundi ang kanyang dangal. At nanonood ang lahat, nagsimula ang bulungan. Sa palengke, pagkatapos ng misa habang umiinom sa bar. Isang kayamanan ang ginastos ni Rogelio sa isang walang silbing kabayo. Oh, maganda, pero mailap. Binayaran niya ng ganon kalaki para sa kabayong hindi man lang mapikturan. Tahimik ang tawa, pero naroon ang tawa. At kung may isang bagay na hindi kayang tiisin ni Rogelio, iyon ay maging katawa-tawa. Hindi ang pagkalugi, hindi kahit ang pagsuway. Pero ang pagtawanan, iyon ang tunay na sumusunog. Isang gabi, matapos ang isa na namang bigong pagtatangka, mag-isa si Rogelio sa balkonahe ng malaking bahay niya. May hawak na tasa ng kape at kumukulong galit sa loob. Nagpasya siya. Kung hindi kaya ng mga profesional, gagawin niyang palabas, isang pampublikong eksena. Patutunayan niyang hindi ang kabayo ang problema. Ang problema ay ang iba. Kinabukasan may malalaking banner na lumitaw sa buong Villa Serena, sa mga kanto, sa simbahan, sa palengke, sa harap ng bar. Nakasaad doon, bukas na hamon, sakyan at paamuhin ang kabayong kulog, manalo ng 50,000 reais, cash, bayad agad, Sabado sa Bukid ng Santos, 50,000 reais. Sa isang bayang karamihan ay nabubuhay sa mas mababa sa 2 minimum wage. Ang halagang yon ay parang panaginip, kumalat ang balita na parang apoy. Sa loob ng 2 araw, iyon na lang ang pinag-uusapan ng lahat. Sa bar, sa plaza, sa bawat bukid sa paligid, lahat ay nag-iingay. Sinabi ng mga tamer mula sa Karatigbayan na pupunta sila. Naghanda ang mga cowboy. Sa gitna ng lahat sa bar, humigop si Rogelio ng kape at may ngiting mapanghamon. Sinabi ang mga salitang nagpasiklab, "Dinala ko na ang pinakamahusay at wala ni isa ang nakagawa. Tingnan natin kung may tunay na lalaki sa bayang ito." Mabilis na kumalat ang mga salitang iyon, parang hangin bago ang bagyo, hanggang sa pinakamaliit at pinakatagong sulok ng Villa Serena. Sa isang munting lupain na halos hindi makita sa mapa, isang 22 taong gulang na babae ang nag-aalaga ng isang matanda at halo-halong lahing inahing kabayo. Isang kabayong matagal nang ipapakatay ng karamihan sa mga breeder. Narinig niya ang tungkol sa pera, tungkol sa kabayong hindi mapasunod, tungkol sa hamon ni Rogelio, at may kung anong gumalaw sa loob niya. Kumabog ang puso niya, isang pakiramdam na hindi niya maipangalan ang nagtulak sa kanya papunta sa kulungan. Pero may isang bagay na humaharang sa kanya, mas malaki pa kaysa sa kahit anong mailap na kabayo, ang kanyang ama. At ang kumbinsihin si Ginoong Alberto ay magiging hamon din. Ang bukid ng pamilyang Rivera ay nasa dulo ng 100 lupa na nagiging putik sa unang patak ng ulan. 3 ektarya lang ang lupa nakasingit sa pagitan ng isang burol at isang sapa na natutuyo tuwing taglamig. Ang bahay nila ay gawa sa hindi pinturahang ladrilyo at ang bubong ay paulit-ulit na tinapalan sa paglipas ng panahon. Isang simpleng balkonahe na may 2 bangkong kahoy at isang puno ng jabuticaba sa harap. May maliit na kulungan ng baka na may ilang guya. May kulungan ng baboy at isang taniman ng gulay na inaalagaan ni Monica tuwing madaling araw bago pa sumikat ang araw.
Si Ginoong Alberto ay nasa unang 60 pero mabilis siyang pinatanda ng panahon at hirap. Makapal at matitigas ang kamay niya, nakayuko ang likod sa maraming taong paggawa, mabagal siyang maglakad at tuwing gabi ay may tuyong ubo siyang pilit itinatago. Naririnig ni Monica ang ubong iyon tuwing gabi. Hindi siya nagtatanong dahil alam niyang iwawak silang iyon ng ama niya, sasabihing wala lang. Ang ina niya, si Donna Dolores, ay namatay noong maliit pa si Monica. Nagsimula ito sa sipon, naging pulmonya at lumala dahil malayo ang health clinic at walang pera si Alberto para sa tamang gamot. Binuhat ni Alberto si Dolores papuntang bayan sa isang kariton sa gitna ng ulan. Pagdating nila roon, huli na ang lahat. Mula noon, mag-isa niyang pinalaki si Monica. Tinuruan niya itong magtanim, mag-alaga ng hayop, mag-ayos ng bakod at huwag kailanman mahiya sa marumi at mabigat na trabaho. Natuto si Monica sa lahat at may isa pang bagay, isang bagay na hindi na ituro ng ama niya dahil hindi niya alam kung paano. Mga kabayo, nagsimula ang pagmamahal niya sa mga ito noong 7 taong gulang siya. May kapitbahay na nag-iwan ng isang may sakit at nerbiyosang inahing kabayo habang siya'y naglalakbay. Takot na takot ang kabayo, nanginginig payat, ayaw magpalapit ng kahit sino. Hindi nagpumilit si Monica. Umupo lang siya sa labas ng kulungan sa loob ng 3 araw. Walang ginagawa kundi ang maging naroon. Sa ika-4 na araw, lumapit ang kabayo sa kanya. Sa ika-5, hinayaan siyang hawakan. Sa ika-6, kumain ito ng mais mula sa palad ng bata. Pagbalik ng kapitbahay, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sinabi ng lalaki na sa loob ng ilang buwan, hindi raw pinayagan ng inahing kabayo ang kahit sinong tao na hawakan siya. Pero mula nang mabuo ang ugnayan niya kay Monica, nagbago ang lahat. Mula noon, hindi na lumingon pa ang dalaga. Pinag-aralan niya ang bawat kabayong dumadaan sa lugar. Na-develop niya ang kakayahang basahin ang katawan ng kabayo tulad ng pagbabasa ng iba sa ekspresyon ng mukha. Alam niya kung kailan kinakabahan ng kabayo, kung kailan siya sinusubok, o kung kailan tahimik itong humihingi ng tiwala. Hindi siya naniniwala sa latigo, hindi siya naniniwala sa spur, hindi siya sumisigaw. Ang mga gamit niya ay pasensya, katahimikan at banayad na haplos. Higit pa ito sa galing, isa itong kaloob. Ang kabayo niya ngayon ay si Estrella, isang halo-halong lahi na walang kilalang pedigree, mapusyaw ang balahibo at may bigat ng maraming taon sa katawan. Kung ibang magsasaka, matagal na sana siyang ibinenta para gawing karne, pero para kay Monica, si Estrella ay parang minamahal na miyembro ng pamilya. Araw-araw niya itong sinusuklay at kinakausap na parang kaibigan. At tumutugon si Estrella sa malalim na tiwala. Isang haplos sa mane, isang mahinang bulong at susunod na ang kabayo, walang renda, walang utos, tanging purong koneksyon. Ang balita tungkol sa bukas na hamon ni Rogelio ay nakarating sa maliit nilang bukid sa pamamagitan ni Ronnie, ang batang nagde-deliver ng gatas na siya ring nagdadala ng lahat ng tsismis sa bayan. Nagpapagatas si Monica ng baka nang dumating si Ronnie sakay ng bisikleta, sabik at hinihingal. Monica, narinig mo na ba? Nag-aalok si Rogelio ng 50,000 sa sino mang makakapagpaamo ng mailap niyang kabayo sa susunod na Sabado na. May mga darating mula kung saan-saan. Hindi agad nagsalita si Monica. Kalmado niyang tinapos ang ginagawa, dinala ang timba sa loob at tumayo sa kusina habang nakatingin sa maliit na kulungan kung saan payapang nanginginain si Estrella. 50,000 reais. Sa perang iyon, mababayaran niya ang mga utang ng ama niya. Maaayos ang bubong na tumutulo sa 5 lugar. Mabibili ang gamot na kailangan ni Alberto pero palaging sinasabing, hindi naman. Mapapalitan ang sirang bomba sa balon at may matitira pa para sa pagkain ng mga guya para makaligtas sa taglamig. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. May iba pa, isang tahimik na katiyakang lumalaki sa loob niya.
Alam niyang kaya niyang abutin ng kabayong iyon sa paraang hindi nagawa ng kahit sino. Habang ikinukwento ni Ronnie ang kaguluhan, ang galit ni Pegaso, ang mga sugatan, ang mga bigong pagtatangka, hindi takot ang naramdaman ni Monica. May iba, pag-unawa, ang kabayong nananakit sa tao ay hindi masamang hayop. Isa siyang hayop na nasaktan ng sobra at sa wakas, pinili na niyang huwag nang magpadumina kahit kailan. Nung gabing iyon, habang kumakain sila ng kanin, beans at pritong itlog, inilapag ni Monica ang plato sa harap ng ama niya at umupo. Isang tingin lang ni Alberto, alam na niya, matapos siyang palakihin ng mag-isa sa loob ng 22 taon, nababasa niya ang anak niya na parang libro. Sabihin mo na anak, Tay, gusto kong subukan, gusto kong pumunta sa hamon ni Rogelio, gusto kong paamuhin ang kabayo. Nanigas si Alberto at bumagsak ang tinidor niya sa plato, pumuti ang mukha niya. Monica, sa ngalan ng Diyos, binali ng kabayong iyon ang tadyang ng isang lalaki. Nagpadala siya ng tagapagpaamo sa ospital, isang lalaking dekada ang karanasan, lakas bakal. At gusto mong pumasok sa kulungan na iyon? Tay, lahat sila puwersa ang ginamit, hindi iyon ang paraan ko. Gusto ko lang siyang kausapin, yun lang. Kausapin, sabi ni Alberto gulat. Ang hayop na iyon ay 500 kilo ng kalamnan at galit. Hindi nga niya pinapalapit ang tao sa kanya. Hindi rin si Estrella noon, naalala mo. Sabi ng kapitbahay, kinakagat daw niya ang lahat at maliit na bata lang ako. Pumikit si Alberto, hindi niya maikakaila. May kakaiba ang anak niya, isang koneksyon sa mga hayop na hindi niya maipaliwanag. Pero hindi ibig sabihin nun ay mawawala ang takot. Si Estrella ay mahina at matanda. Si Pegaso ay isang malakas na kabayong lalaki na nakasakit na ng ilang lalaking ganap na. Hindi kita kayang mawala, Monica. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Tay, gabi-gabi kang umuubo at kunwari hindi ko naririnig. Tumutulo ang bubong sa kama ko kapag umuulan. 3 buwan na tayong atrasado sa palengke. Alam kong ibinebenta mo ng mura ang mga baboy para lang may mabilis na cash. Nakikita ko lahat. At alam kong kaya ko ito. Walang sinabi si Alberto. Tumayo siya, lumabas at umupo sa balkonahe. Tahimik na naghugas ng pinggan si Monica. Alam niyang kailangan ng ama niya ng oras. Hindi makakatulong ang pagpipilit. Halos hating gabi na nang lumabas siya. Nandoon pa rin si Alberto, nakaupo sa ilalim ng mga bituin. Umupo siya sa tabi niya ng tahimik. Pinakinggan nilang dalawa ang gabi, ang kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon ng puno ng jabuticaba. Sa wakas, nagsalita si Alberto, mababa at magaspang ang boses. Ang nanay mo, papayagan kanyang pumunta. Lumingon si Monica, kumikinang sa luha ang mga mata ng ama niya. Palagi niyang sinasabi na kakaiba ka, na balang araw, gagawa ka ng isang bagay na malaki. Isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Hindi ko talaga naintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sa tingin ko, siya, alam niya. Hinawakan ni Monica ang kamay ng ama niya. Ang kamay na iyon, magaspang, puno ng kalyo, ay nanginginig habang hawak niya. Kung pupunta ka, sasama ako, sabi ni Alberto. Pero hindi ako lalapit. Maghihintay ako sa pasukan. Kapag may nangyari, hindi ko kakayanin. Walang mangyayari, tay. Nung gabing yon, hindi natulog si Alberto. Nanatili siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang dilim na dahan-dahang nagiging liwanag. Sa isip niya, kinausap niya si Dolores. Kung nasaan man siya, nakikiusap na protektahan ang tanging natitira sa kanila. Ang kanilang anak, papunta na ang Sabado at pagdating nito hindi lang isang mapanganib na hayop ang haharapin ni Monica. Haharapin niya ang paghusga ng buong bayan, isang bayang matagal nang nagpasya na babagsak siya. Dumating ang Sabadong umaga na mainit at ang araw ay tila walang awa kahit bago pa sumikat ng tuluyan. Bumangon si Monica bago mag-alas 5 gaya ng dati, pero ngayon hindi siya naggatas ng hayop o nag-alaga ng taniman. Naligo siya gamit ang malamig na tubig mula sa timba.
Isinuot niya ang pinakamaganda niyang jeans na ang totoo ay ang pares na hindi gaanong punit, ang luma niyang bota at isa sa maluluwag na plaid shirt ng ama niya. Itinali niya ang buhok sa ponytail, isinilid ang isang piraso ng rapadura sa bulsa at kinuha ang simpleng lubid, kapareho ng ginagamit niya kay Estrella. Wala siyang dalang saddle, walang spur, walang dagdag. Naghintay si Alberto sa balkonahe, bihis at handa, hawak ang sombrero niya. Pula ang mga mata niya mula sa gabing walang tulog. Hindi siya nagsalita. Tumangulang. Magkasama silang naglakad sa daang lupa. Halos 1 oras ang lakad papuntang bukid ng Santos. Halos tahimik sila sa buong daan. Nang sa wakas ay lumitaw ang mataas na bubong ng bahay ni Rogelio sa ibabaw ng burol. Huminto si Alberto at hinawakan ang braso ni Monica. Makinig ka sa akin. Kung sa kahit anong sandali, maramdaman mong hindi ka sigurado, kung parang hindi tama, aalis ka. Wala kang kailangang patunayan sa kahit sino. Alam ko, Tay. Pangako. Pangako. Mahigpit niyang pinisil ang kamay ng anak sa kabinitiwan. Maghihintay ako sa gate. Hindi ko kayang manood ng malapitan. Tumango si Monica, naiintindihan niya. Hinalikan niya ang noo ng ama at nagpatuloy ng mag-isa papunta sa bukid. Ang nakita niya ay parang piyesta ng bayan kaysa hamon ng kabayo. Daang-daang tao ang puno sa bakuran. Mga pamilyang nakaupo sa picnic blanket. Mga matatandang lalaki sa folding chair. Mga batang cowboy na nakasandal sa pickup truck. Mga tindahan ng pagkain na nagbebenta ng pritong merienda, katas ng tubo at inihaw na karne. May nagsaksak ng speaker na malakas magpatugtog ng country music sa buong lugar. At sa gitna ng lahat, sa loob ng malaking kulungan na pinatibay para sa okasyon, si Pegaso ay paikot-ikot, hindi mapakali, humihinga ng malakas at yumuyurak sa lupa. Ramdam ng kabayo na may mangyayari. Naupo si Rogelio sa isang nakataas na platapormang kahoy sa tabi ng kulungan, nakahiga-higa na parang hari. Suot niya ang isang malinis na linen shirt, isang bagong-bagong sombrero at nakaupo sa upuang mas kahawig ng trono. Sa tabi niya, sa isang mesa na natakpan ng berdeng tela, naroon ang 50,000 reais. Maayos na nakaipon sa mga bungkus ng pera, lantad na lantad sa lahat. Ang perang iyon ay hindi lang gantimpala. Ang bungkos na 50,000 iyon ay hindi lang gantimpala. Paraan iyon ni Rogelio para magyabang. Para bang sinasabi niya nang hindi nagsasalita, napakarami kong pera. Kaya kong iwan ng 50,000 sa ilalim ng araw na parang wala lang. Hindi man lang mababawasan ang yaman ko. Sa harap ng kulungan, may maliit na mesa para sa pagpapalista. Ang lumang kwaderno ay may mahigit 20 pangalan na mga lalaki mula sa Karatigbayan, mga trabahador sa rancho, veteranong cowboy. Kabilang doon si Renato Reyes, malapad ang balikat at kilala bilang pinakamatapang na cowboy ng Villa Serena, ayon sa kanya. At sinisiguro niyang alam iyon ng lahat. Nakasandal sa bakod ng kulungan, may dayami sa bibig, may maliit na grupo ng tagapakinig si Renato. Noon tumawid si Monica sa bakuran mag-isa. Habang naglalakad siya, ramdam niya ang bigat ng bawat titig, 12 ng matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Isang payat na dalagang simple ang suot, naglalakad mag-isa sa gitna ng dagat ng mga lalaki. Lumapit siya sa mesa at kalmadong sinabing gusto niyang sumali sa hamon. Ang lalaking nakaupo roon, malaki ang tiyan, makapal ang bigote, iniangat ang ulo mula sa kwaderno at matagal siyang tinitigan mula ulo hanggang paa. Sumali sa ano, Hija? Tanong niya. Sa hamon. Narito ako para paamuhin ang kabayo, sagot niya. Ilang segundo siyang tinitigan ng lalaki, naghihintay na sabihing nagbibiro lang siya. Nang hindi siya umatras, malakas itong tumawa at humarap sa karamihan. Hoy! Makinig kayo, iniisip ng anak ni Alberto na kaya niyang paamuhin si Pegaso. Sumabog ang tawanan na parang tuyong damo na sinindihan. Nagsimula sa malapit,
tapos kumalat sa buong bakuran. Kahit ang iba na hindi alam ang dahilan ay tumawa na rin dahil tumatawa ang lahat. Iniluwa ni Renato ang dayami, sinukat siya ng tingin at ngumisi. "Umuwi ka na, iha!" Malakas niyang sabi para marinig ng lahat. "Bumalik ka sa paggagatas ng baka. Doon ka nababagay. Ito, para ito sa mga lalaki." May isa pang sumingit na kangisi. Anong susunod? Mga bata na rin ang pipila para sumakay. Lalong lumakas ang tawanan. Namula ang pisngi ni Monica. Kumirot ang mga mata niya, pero kinagat niya ang loob ng pisngi at pinigilan ang luha. Hindi dito, hindi sa harap nila. Narinig ni Rogelio ang kaguluhan mula sa nakataas niyang plataporma. Yumuko siya, may ibinulong sa katabi, at nang malaman niyang gustong sumali ang anak ni Alberto, tumayo siya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Inaayos ang sombrero, naglakad siya papunta kay Monica. Nagbigay daan ang mga tao. Unti-unting tumahimik ang ingay habang papalapit siya. Huminto si Rogelio sa harap niya at tinignan siya ng kilalang tingin sa bayan. Ang tingin ng lalaking sinusukat ang isang bagay at agad nang nagpasya na wala itong halaga. Ikinrus niya ang mga braso at nagsalita ng mabagal. Sapat ang lakas para marinig ng lahat. "Makinig ka, Hija," sabi niya. "Kinuha ko na ang pinakamahusay na tagapagpaamo sa estado. Mga lalaking 30 taon na ang karanasan. Mga lalaking 5,000 ang singil kada araw. Wala ni isa ang nagtagumpay. Wala. At ikaw ngayon isang babaeng nakasakay sa lumang kabayo, ano ba talaga ang inaasahan mong magagawa mo?" Huminto siya sandali. Tiningnan ang mga tao, sinisiguro na nasa kanya ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay nagpatuloy, "Sinasabi ko ito hindi para insultuhin ka, kundi para protektahan ka. Hindi ka sapat ang lakas, wala ka sa laki, wala ka sa karanasan. Umuwi ka na, hindi ito palaruan, hindi ito para sa iyo." Nagpalakpakan at sumipol ang karamihan na parang may sinabi siyang matalino at marangal. Ang iba ay tumingin kay Monica ng may awa, parang batang hindi alam ang pinapasok. Nanikip ang buong katawan ni Monica, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Isang mainit at masidhing galit na umakyat mula sikmura hanggang lalamunan. Pero nanatili siyang kalmado. Huminga siya, ay saya. Dalawa, tiningnan niya si Rogelio ng diretso at nagsalita ng malinaw, matatag ang boses. "Sinabi ninyong bukas ang hamon. Wala kayong binanggit tungkol sa laki, edad o kasarian. Kung masaktan ako ang may pananagutan, pero papasok ako sa kulungang iyon." Nawala ang ngiting mapagmataas ni Rogelio. Kumitid ang mga mata niya. Lumapit siya, ilang pulgada na lang ang pagitan ng mukha nila. Naamoy niya ang pait ng kape sa hininga nito habang nagsalita sa mababang tono na parang payo, pero babala talaga. "Kapag bumagsak ka at babagsak ka, huwag kang iiyak na hindi kita binalaan." Tinalikuran niya ito at umakyat muli sa plataporma. Bumalik ang karamihan sa usapan, tawanan at biro. Nakatayo si Monica, hawak ang lubid, ang piraso ng rapadura ay nasa bulsa pa rin, habang ang tunog ng tawanan ay parang sampal sa tainga. Pero hindi siya umalis. Ibinigay niya ang pangalan niya sa lalaking nasa mesa na isinulat yon habang umiiling, parang isinusulat ang pangalan ng taong papunta sa kahihiyan. Pagkatapos, tahimik siyang naglakad papunta sa gilid ng kulungan. Mag-isa, malayo sa ingay, para maghintay. Dahil bago dumating ang turno niya, may mahalaga siyang kailangang gawin. Kailangan niyang manood. Tumayo siya at nagmasid habang isa-isang pumapasok ang pinakamalalaki at pinakabeteranong lalaki sa arena ng puno ng kumpiyansa at lumalabas na sugatan. At sa bawat pagbagsak, lalong tumitibay ang paniniwala ng karamihan. Walang laban ang babaeng iyon. Umakyat ang tagapag-ayos sa isang kahong kahoy sa tabi ng kulungan. Hawak ang megaphone na may kaluskos ang tunog. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran. Simple,
Malinaw, bawat kalahok ay may 5 minuto para subukang paamuhin si Pegaso. Kung makakasakay at makakatagal ng 2 buong ikot sa kulungan nang hindi nahuhulog, panalo ang 50,000. Kung mahulog o sumuko, talo. Walang pangalawang pagkakataon, walang argumento. Ang unang sumubok ay isang tagapagpaamo mula Patos de Minas. Matangkad at payat, may matalim na bigote at kumpiyansang parang tapos na ang laban. May dala siyang sariling saddle, tinirintas na lubid at tindig ng autoridad. Kalmado siyang pumasok sa kulungan, diretsong tumingin kay Pegaso. Sinubukan niyang ipakita ang dominasyon. Hinayaan siya ni Pegaso na lumapit, hinayaan siyang itali, hinayaan ilagay ang saddle. Pero sa mismong sandaling aakyat na ang lalaki, sumabog ang kabayo. Umikot ito ng marahas. Lumipad ang saddle. Itinapon ng lalaki paatras, bumagsak sa bakod na kahoy. Dumula siya pababa at humingal na parang isdang wala sa tubig. Tumakbo ang 2 trabahador at hinila siya palabas, habang si Pegaso ay kalmadong naglakad papunta sa kabilang dulo ng arena, umiiling na parang may inaalis lang na langaw. Umalingaw-ngaw ang sigawan, palakpakan, tawanan, hiyawan. Hindi gumalaw si Rogelio. Walang emosyon ang mukha habang nanunood. Nakasandal si Monica sa bakod, tahimik. Pero hindi tulad ng iba, hindi siya nanonood para maaliw. Pinag-aaralan niya, pinanood niya ang bawat galaw ng kabayo, ang pagpitik ng tenga, ang ritmo ng paghinga, ang paglipat ng bigat ng mga paa, at lahat ng nakita niya ay nagpatunay sa kutob niya. Hindi mabangis si Pegaso, hindi siya likas na mapanganib, takot siya. Isang sugatang kaluluwa na natutong ang tanging paraan para manatiling ligtas ay ang maunang manakit. Bawat lalaking pumapasok sa kulungan na puno ng tensyon, may hawak na lubid at may dominasyon sa mata ay lalo lamang nagpapatunay sa kabayo na tama ang takot niya. Kaya ipinagtanggol niya ang sarili sa tanging paraang alam niya. Ang ikalawang sumubok ay isang cowboy mula Tres Corazones. Malaki ang katawan, bakal ang mga kamay. Nakapasok siya sa likod ni Pegaso. Nakahawak siya ng 15 segundo habang umiikot at pumapadyak ang kabayo. Pagkatapos tumayo si Pegaso sa 2 paa sa likod, halos patayo. Nawalan ng balanse ang cowboy, nadulas pa atras at bumagsak sa lupa, may ulap ng alikabok na umangat. Umalis siyang pilay, hawak ang ibabang likod, ikatlo, ikaapat, ikalima, isa-isa, itinapon, initsa, nabugbog. Ang ilan ay hindi man lang nakasakay, ang iba ay hindi man lang nakalapit. Isang lalaki mula Uberlandia ang sumubok lumapit sa gilid, pero napakabilis umikot ni Pegaso na bumagsak siya bago pa niya maintindihan ang nangyari. Tinulungan siyang makalabas, halos hindi makalakad. At sa lahat ng yon, nanatiling nagmamasid si Monica. Napansin niya ang lahat, ang pagigtad ni Pegaso sa malalakas na ingay. Ang pagkatensyon kapag masyadong maraming tao ang lumalapit, ang pagkapraning kapag nasusukol, ang pagiging balisa kapag may sumisigaw. Pero sa mga tahimik na sandali sa pagitan ng bawat laban, kapag walang tao sa kulungan, nagbabago si Pegaso. Mas mabagal ang paghinga, ibinababa ang ulo. Lumuluwag ang mga tenga. Sa maliliit na sandaling yon, nakita niya ang katotohanan. Hindi siya halimaw. Naghihintay siya ng taong tatrato sa kanya bilang higit pa sa isang hayop na kailangang sakupin. Ang tunay na problema ay hindi ang kabayo, kundi ang paraan ng mga tao kapag lumalapit sila sa kanya. Pagkatapos ng 10 bigong pagtatangka, nagbago ang enerhiya ng karamihan. Ang nagsimula bilang masayang palabas, sigawan, tawanan, kasiyahan, ay naging katahimikan at kaba. Isang binatang halos nasa 20 anyos pa lang ang pilay na lumabas ng kulungan, hindi makatayo ng walang tulong. Inalalayan siya ng 2 trabahador palayo. Doon tumayo si Renato Reyes. Inayos niya ang sombrero, dumura sa lupa at malakas na nagdeklara para marinig ng lahat. Sige, tama na ang sirko na to.
Panahon na para isang tunay na lalaki ang humawak sa kabayong yan. Nagpalakpakan ang grupo niya, may ilang sumipol. Nakataas ang dibdib at puno ng yabang ang hakbang, pumasok si Renato sa kulungan, tinignan si Pegaso na parang tapos na ang laban. Mahigpit na hinawakan ni Monica ang bakod, hindi dahil gusto niyang manalo si Renato, kundi dahil alam na niya kung paano ito matatapos. Masyadong mabilis lumapit si Renato, inihagis niya ang lubid papunta sa leeg ni Pegaso sa isang agresibong galaw. Umiwas ang kabayo, umikot at sumugod pasulong, muntik nang matumba si Renato bago pa man ito makasubok sumakay. Natisod si Renato, nabawi ang balanse at muling sumugod, hinawakan ang mane ng kabayo gamit ang dalawang kamay at iniahon ang sarili. Umugong ang sigawan ng karamihan. 3 segundo, iyon lang ang itinagal niya. Ibinaba ni Pegaso ang ulo, itiniklop ang mga paa sa harap at sinipa pataas ang likod na paa nang may matinding puwersa kaya't itinapon si Renato sa ere. Umikot siya at bumagsak ng una ang mukha sa lupa. Lumipad ang sombrero sa isang direksyon, ang lubid sa kabila. Sandaling nakahiga si Renato, tuliro, bago siya hinila palabas ng mga trabahador. Tumayo siyang pulang-pula sa alikabok at hiya, pilay at punit ang balikat ng damit. Nang madaanan niya si Monica sa unang pagkakataon buong araw, hindi niya ito matingnan sa mata. Ibinaba niya ang ulo at lumayo, sumunod pa ang iba, 15, 16. Wala ni isa ang nagtagumpay. Ang kulungan ay puno na ng bakas ng paa ng kabayo, na baling tabla at mga yupi kung saan bumagsak ang mga katawan. Mabigat ang hangin sa amoy ng pawis at takot. Paikot-ikot si Pegaso, makintab ang katawan sa pawis, matalim ang tingin, puno ng tensyon ang galaw. Bawat bagong sumasakay ay lalo lang siyang pinapatigas, pinapadepensibo, lalo siyang naniniwalang hindi mapagkakatiwalaan ng tao. Nanood si Rogelio mula sa plataporma, matigas ang mukha na parang bato. Nawala na ang kasiyahan, hindi na ito paligsahan. Isa na itong babala. Malinaw ang mensahe ni Pegaso, walang nagmamay-ari sa akin. Sa bawat minutong lumilipas, mas nagmumukhang hindi maaabot ang 50,000 reais sa mesa. Binuklat ng tagapag-ayos ang kwaderno. Isang pangalan na lang ang natitira. Hinawakan niya ang megaphone at pagod at may duda ang tono. Inanunsyo, "Huling kalahok, Monica Rivera." Tumigil ang buong bakuran, natahimik ang mga boses, nawala ang tawanan. Sa halip, isang mabigat at kakaibang katahimikan ang bumalot, parang himig bago ang bagyo. Lahat ay napalingon sa payat na dalagang nakasandal sa bakod, hawak ang simpleng lubid, suot ang maluwang na plaid na polo. Si Renato maalikabok at may pasapa, sumigaw ng may pangungutya. Pusta ako ng 100, hindi siya tatagal ng 10 segundo. May ilang alanganing tawa pero karamihan ay nanood na lang dahil matapos makitang bumagsak ang 16 na malalakas na lalaki, may tanong na pumasok sa isip ng lahat. Paano kung binitiwan ni Monica ang bakod at huminga ng malalim? Mabilis ang tibok ng puso niya pero matatag ang mga kamay. Naglakad siya papunta sa gate ng kulungan. Binuksan ito ng tagapag-ayos at pumasok siya. Natigil si Pegaso sa kalagitnaan ng hakbang. Lumingon siya. Tumaas ang tenga. Nanigas ang buong katawan, nanikip ang mga kalamnan, nakatuon ang tingin sa dalagang pumasok sa espasyo niya. At ginawa ni Monica ang isang bagay na hindi ginawa ng kahit sinong lalaki bago siya. Tumigil siya. 10 metro ang layo mula kay Pegaso, huminto siya. Maluwag na nakalaylay ang lubid sa kamay niya, halos sumasayad sa lupa. Nasa gilid ang mga braso. Nakayuko ang tingin, hindi nakatitig ng mapanghamon, kundi mahinahong nakatuon sa lupa sa harap niya. Hindi siya lumapit, hindi siya sumigaw, hindi niya inalog ang lubid o nagkunwaring siya ang may kontrol. Nakatayo lang siya, huminto si Pegaso. Umusog pasulong ang mga tenga tapos umikot sa gilid, parang sinusubukang intindihin ang isang bagong wika.
Sa bawat taong nauna, malinaw ang pattern. Papasok ang tao na puno ng takot at tensyon, mabilis kumilos, gustong mangibabaw. Amoy ang adrenaline, mahigpit ang lubid, marahas ang kilos, at alam palagi ni Pegaso ang gagawin. Pero ngayon, iba ang lahat, walang hamon, walang presyon, walang banta. At sa unang pagkakataon buong araw, hindi siya nag-react ng takot. Nag-react siya ng pagkalito. Tahimik na nanood ang karamihan sa loob ng ilang mahabang segundo. Pagkatapos, nagsimula ang bulungan. Anong ginagawa niya? Nag-freeze siya. Sumigaw ulit si Renato. Ay, sabi ko na, pumasok lang para tumayo. Hindi man lang sinusubukan. Dagdag ng isa. Bilisan mo na. Sigaw ng iba. May kalat-kalat na tawanan. Pero walang narinig si Monica. Sa mundo niya, sila lang ni Pegaso ang umiiral. Ang kulungan, ang lupa sa ilalim ng paa, ang tunog ng paghinga ng kabayo, mabilis, malakas, nagbabantay. Iyon ang pinakikinggan niya dahil ang paghinga ang nagsasabi ng lahat. Pagkatapos, nagsimulang kumilos si Monica dahan-dahan, hindi papalapit sa kabayo, kundi sa isang malambot na kurba, umiikot ng banayad sa paligid niya, hindi lumalapit, laging relax ang katawan. Hindi niya itinaas ang mga mata, nakababa ang balikat, mabagal at pantay ang hakbang, kalmado ang enerhiya. Ipinapakita niya ang respeto, binibigyan ng espasyo ang kabayo. Lumipas ang 1 minuto, 2, 3, naging balisa ang mga tao. Nag-iba-iba ng upo, nagtinginan ng nagtataka. May nag-krus ng braso, may kumiling ang ulo. Yumuko si Rogelio, nakapikit ang mata, sinusubukang unawain ang nakikita. Hindi ito mukhang tapang, mukha itong pag-aalinlangan, parang hindi niya alam ang ginagawa. Pero malapit sa bakod, may nakapansin ng isang bagay, tinapik niya ang katabi. At ginawa rin iyon ng katabi sa iba dahil may nagbago. Tumigil si Pegaso sa pagkamot ng paa sa lupa. Hindi na siya sumisinghot ng marahas. Ang kabayong umatake sa bawat sumakay sa loob ng ilang segundo ay nakatayo na ngayon ng higit sa 3 minuto. Walang kahit isang senyalis ng agresyon. Ang mga tenga na dati nakadikit pa atras sa galit ay nakaturo na ngayon pasulong, nakatuon kay Monica. Ang pagkalito ay naging pag-uusisa, tumigil ang bulungan, nagsimula silang magmasid ng mabuti. Dahil anuman ang nangyayari sa loob ng kulungan bago ito. Nararamdaman din yon ni Monica, bumagal ang paghinga ni Pegaso. Ang leeg na dati matigas at mataas ay unti-unting bumaba. Lumuwag ang katawan. Isang hakbang ang ginawa ni Monica papalapit. Maliit lang. Pagkatapos ay huminto siya. Nag-antay. Isa pang hakbang. Nag-antay siya. Lumingon si Pegaso sa kanya. Hindi na may galit, kundi may mas banayad na bagay. Mas malapit sa pag-uusisa. Parang sinusubukan niyang magpasya kung mapagkakatiwalaan ba ang taong nasa harap niya. Nanatiling nakatuon ang madidilim niyang mata kay Monica. At sa isang mahaba at tahimik na sandali, nanatili silang nakatigil, magkaharap, na parang may isang hindi nakikitang hibla na nagdudugtong sa kanila, isang bagay na walang ibang makapangalan o makapagpaliwanag. Kinuha ni Monica ang rapadura mula sa bulsa niya, dahan-dahan niyang iniunat ang kamay, nakataas ang palad. Kumalat ang matamis na amoy sa mainit na hangin sa loob ng kulungan. Itaas ang ulo ni Pegaso, lumaki ang butas ng ilong, naamoy niya, at saka siya humakbang pasulong. Sabay-sabay na napigil ang hininga ng karamihan, isa pang hakbang. Mas malapit na ngayon, malapit sa bakod, bulong ni Renato, nakakrusid ang braso, 10 segundo. May katabi siyang bumulong, 5. Pero nanatiling ganap na hindi gumagalaw si Monica. Matatag ang kamay niya, pantay ang paghinga. 4 na metro ang layo ni Pegaso, 3, 2. Tapos bigla, sumugod siya. Mabilis, malakas at maingay. Dumagundong ang mga paa sa lupa, tumalsik ang alikabok. Yumuko ang katawan niya na parang pangwasak. May sabay-sabay na hingal mula sa mga tao. Isang babae ang tinakpan ang bibig.
Ang isa ay tumingin palayo. Tumayo si Rogelio ng biglaan. Lahat ay naniwalang tapos na, pero hindi kumurap si Monica. Hindi siya umatras. Hindi siya sumigaw o pumikit. Nanatili siya. Nakaunat pa rin ang braso niya, bukas ang kamay na may piraso ng asukal. Matatag ang paa niya sa lupa na parang ugat ng matandang puno. Sa loob nanginginig siya, kumakarera ang puso niya na parang kulog sa dibdib. Pero sa labas, kalmado siya, tahimik. Naroon, huminto si Pegaso, wala pang 1 metro ang layo. Dumulas siya sa alikabok, malakas ang paghinga. Malaki ang butas ng ilong. Mabilis ang pag-angat baba ng dibdib. Nakatutok ang tingin niya sa mata ni Monica. At sa unang pagkakataon, sinalubong ni Monica ang tingin niya. Diretso, walang takot. Magkaharap sila, isang hininga lang ang pagitan. Napakalalim ng katahimikan sa paligid nila na kahit ang hangin ay maririnig. Walang nangahas gumalaw, walang nagsalita. 5 segundo, 10, 15, tapos napakabagal, halos walang nakapansin sa una, ibinaba ni Pegaso ang ulo. Hindi bilang pagsuko, hindi dahil nabasag siya, kundi sa isang bagay na mas malapit sa ginhawa. Inabot ng nguso niya ang kamay ni Monica. Inamoy niya ang rapadura, tapos ang mga daliri, tapos ang malambot na balat ng palad. Dumampi ang mainit niyang hininga sa balat ni Monica. Nangilid ang luha sa mga mata niya pero hindi niya ito pinatak. Hindi pa. Dahan-dahang kinuha ni Pegaso ang asukal. Nagsimula siyang ngumata, ang tahimik paulit-ulit na tunog ng ngipin na dumudurog ng tamis. Habang ngumunguya, dahan-dahang itinaas ni Monica ang isa pa niyang kamay at ipinatong sa leeg ng kabayo. Pinakamagaan na haplos, hindi para magutos, hindi para kontrolin, kundi para humingi ng pahintulot. Nanikip ang katawan ni Pegaso parang mga spring na handang sumabog. Nanigas ang karamihan, naghihintay ng pagsabog. Pero hindi umatras ang kabayo, nanatili siya. Ngumunguya. Nararamdaman ang banayad, kakaibang haplos, walang sakit, walang puwersa, walang takot. Haplos ni Monica ang leeg niya, dahan-dahang gumagalaw ang mga daliri sa makintab na balahibo. Ramdam niya ang init ng balat, ang malakas na tibok ng puso sa ilalim nito. At saka siya nagsimulang bumulong. Malalambot banayad na salita, napakahina na kahit siya hindi na sigurado kung nagsasalita ba siya o humihinga lang ng tunog. Walang ibang nakarinig, pero si Pegaso narinig niya at sa bawat mahinang pantig, mas lalo siyang kumakalma. Tahimik ang kulungan, walang tawa, walang sigaw, walang lubos na nakakaintindi sa nangyayari. Pero ramdam nila isang bagay na hindi pa nila nakita kailanman at ang sumunod ay bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Yumuko si Monica, ipinarest niya ang noo niya sa leeg ni Pegaso. Pumikit siya, ramdam niya ang init, ang tibok, ang amoy ng lupa at buhay na umaangat mula sa katawan ng kabayo. Nanatili siya roon, humihinga kasama niya, mabagal, matatag, 2 nilalang na hinahanap ang iisang ritmo. Hindi gumalaw si Pegaso. Ang mga paa na kanina'y sumisipa ng marahas ay nakatanim ngayon sa lupa. Ang buntot na humahampas sa hangin bilang babala ay nakalaylay na lang. Ang katawan na buong araw ay handang umatake ay tahimik na. Hindi naninigas, hindi nagbabantay, tunay na tahimik. Parang sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may dahilan na ang kabayo para hindi lumaban. At sa karamihan walang nagsalita, hindi ito katahimikan ng gulat o katahimikan ng paghihintay, ito ay paggalang. May nasasaksihan silang hindi nila lubos maintindihan, pero hindi nila kayang alisin ang tingin. Isang babae ang hindi na malayang pinisil ang kamay ng asawa niya. Isang matandang lalaki ang nag-alis ng salamin at pinunasa ng mga mata. Kahit si Renato ay nanatiling tahimik, nakababa ang braso, bahagyang nakabukas ang bibig. Binuksan ni Monica ang mga mata, dahan-dahan niyang inangat ang ulo at tumayo sa tabi ni Pegaso, nakapatong pa rin ang kamay sa leeg. Sa malayang kamay, inangat niya ang lubid mula sa balikat.
sa isang makinis at banayad na galaw, parang pagsuklay ng buhok sa likod ng tainga, ipinatong niya iyon sa leeg ni Pegaso. Hindi niya hinigpitan, hindi niya hinila, hindi iyon lubid ng kontrol, isa yung haplos, isang simbolo ng tiwala. Iginalaw ni Pegaso ang ulo, sinusubukan ng bigat, hindi nag-react si Monica, binigyan niya siya ng oras. Umiling ang kabayo ng isang beses, huminga ng marahan at tinanggap iyon. At pagkatapos, may nangyaring hindi pinaniwala ang posible. Lumapit si Monica sa tabi ni Pegaso, isang kamay sa mane, ang isa sa likod niya. Malapit ang katawan niya sa katawan ng kabayo, ramdam ang bawat kislot, bawat hininga, bawat senyales. Huminga siya ng malalim at sa isang kalmado at matatag na galaw, walang biglang talon, walang puwersa, sumakay siya. Walang saddle, walang renda, walang bota na may spur. Siya lang. Ang mga binti niya ay nakapulupot sa katawan ng kabayo. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa mane. Ang katawan niya ay nakayuko pasulong, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa koneksyon. Napigil ang hininga ng buong bukid. Dang-daang tao ang tila sabay-sabay tumigil sa paghinga, nakadilat, naghihintay. Buong araw, pareho ang naging ending ng sandaling ito. Sasakay ang tao, sasabog si Pegaso. Ngayon, naramdaman niya ang bigat sa likod. Kumilos siya ng alanganin. Humakbang siya sa gilid ng 2 beses. Umiling. Kinalmot ang lupa gamit ang paa, isang mahinang hingal ang kumawala mula sa karamihan. Ibinaba ni Pegaso ang ulo, inarko ang likod at inilipat ang bigat ng katawan, handa nang tumayo sa 2 paa. Nanikip ang mga kalamnan sa hulihang paa. Ito na ang sandali, pero hindi hinigpitan ni Monica ang mga binti niya, hindi niya hinila ang mane, hindi siya nanigas o sinubukang pigilan siya. Ginawa niya ang kabaligtaran ng sinasabi ng instinct. Inilabas niya ang tensyon sa katawan, ibinaba ang balikat, yumuko pasulong at marahang ipinatong ang noo sa pinakaugat ng leeg ni Pegaso. At may ibinulong siya, walang nakarinig. Baka nga hindi iyon salita, isang hininga lang, isang tunog, isang panginginig na lumabas sa bibig niya at dumiretso sa tainga ng kabayo at dumaloy sa kanya na parang alon. Agarang dumating ang tugon, huminto si Pegaso, lumuwag ang likod niya, nawala ang puwersa sa mga paa. Ang mabangis na galaw na senyales ng pagbugso ay hindi nangyari. Sa halip, huminga siya ng malalim, isang mahabang pagbuga ng hangin na tila inilalabas ang lahat ng naipon sa loob, ang takot, ang pagtutol, ang galit. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad, isang hakbang, isa pa. Maingat, parang sinusubukang unawain kung ano ang ibig sabihin ng magdala ng isang tao, hindi sa sakit, kundi sa tiwala. Sumabay si Monica sa galaw niya, nakaayon ang katawan, banayad ang haplos, walang puwersa, walang renda, koneksyon lang. Balanse, ginabayan niya siya sa pinakamagaan na galaw ng mga binti sa pinakamarahang haplos sa mane. Umiikot sila sa kulungan, isang ikot. Naglakad si Pegaso sa gilid, dumaan sa harap ng karamihan na ngayon ay nanonood sa katahimikan, puno ng emosyon ang mga mata. Sa bawat hakbang, mas nagiging tiwala siya, mas mababa ang ulo, mas maayos ang hakbang, mas kalmado ang paghinga. 2 ikot. Sa pagkakataong ito, marahang tumakbo si Pegaso, may eleganteng ritmo, parang ipinapakita kung sino siya kapag tinatrato ng may malasakit. Nang matapos ang 2 ikot, pinahinto siya ni Monica sa gitna ng arena. Hindi niya kailangang hilahin, isang napakaliit na senyas lang at tumigil siya. Tahimik, payapa, masunurin, at pagkatapos may tunog na pumutol sa katahimikan. Isang babae sa karamihan ang nagsimulang umiyak. Hindi mahina, humahagulgol siya, tinatakpan ng mukha, parang ang lahat ng tensyon, takot at hiwaga ng sandaling iyon ay sabay-sabay na kumawala. Kasabay noon nagsimula siyang pumalakpak. Sa gitna ng luha, pumapalakpak siya. May sumunod, isa pa. Sa loob ng ilang segundo,
Tumayo ang buong bukid. Isang alon ng palakpakan, malakas, walang pigil, ang dumaloy sa karamihan. May sumigaw sa tuwa, may umiyak, may nagyakapan, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ang mga lalaking tumawa sa kanya kanina ay pumapalakpak ngayon, namumula ang mata. Ang mga babaeng umiwas ng tingin ng sumugod ang kabayo ay ngayon ay nakatitig ng may paghanga. At sa pasukan ng bukid, malayo sa karamihan, narinig iyon ni Alberto. Sa una, inakala niyang sigawan iyon na may nangyaring masama, na nahulog siya, nanikip ang dibdib niya na parang bibigay siya roon mismo sa daan. Pero nakinig siya ng mabuti, hindi iyon sigawan, palakpakan yon. Malakas, umaalingaw-ngaw, hindi tumitigil. Nagsimula siyang maglakad, tapos tumakbo ng todo. Nanginginig ang mga paa, halos hindi na siya mabuhat. Pagdating niya sa gilid ng karamihan, nakita niya ang anak niya, nakasakay sa kabayong walang ibang nakasakay. Tahimik, kalmado, nagwagi, at nanghina ang mga tuhod niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lahat ng emosyon, sabay-sabay. Lumuhod siya sa lupa at tinakpan ang mukha. Umiyak siya gaya ng hindi niya pag-iyak mula nang mawala si Dolores. Umiyak sa ginhawa, sa pagmamalaki, sa pangungulila sa babaeng palaging nagsasabing hahangain ng mundo ang anak nila. Dahan-dahang bumaba si Monica mula kay Pegaso. Tinapik niya ang leeg nito sa huling pagkakataon at naglakad papunta sa gate. Nakalaylay ang lubid sa balikat. Nagbigay daan ang karamihan. Tahimik silang umatras, pinagmamasdan siya na parang ngayon lang talaga nila siya nakita, kahit nakita na nila siyang lumaki. Sa plataporma, nakatayo si Rogelio. Wala na sa likod niya ang trono niyang upuan. Hawak niya ang sombrero, nakadikit sa dibdib. Wala na ang tindig ng lalaking akalay pagmamay-ari ang lahat. Habang lumalabas si Monica sa kulungan, bumaba siya ng hagdan. Muling natahimik ang karamihan, pero hindi na ito katahimikan ng pagdududa. Ito ay katahimikan ng paggalang. Diretso siyang lumapit sa kanya. At tumayo si Monica ng tuwid, maalikabok ang damit, pawisan ang noo, pero malinaw at may dangal ang mga mata. Ito ang lalaking tumawa sa kanya sa harap ng lahat. Ngayon papalapit siyang hawak ang sombrero sa dalawang kamay. Huminto siya sa harap niya, nagkatitigan sila. Siya ang lalaking may lupang abot sa abot tanaw. Siya ang dalagang may matandang kabayo at lupang sapat lang para mabuhay. At sa sandaling iyon, nagpalit ang mga papel nila. Itinaas ni Rogelio ang boses. Hindi malakas, hindi niya kailangan, napakalalim ng katahimikan na kahit bulong ay maririnig. May utang akong paghingi ng tawad sa dalagang ito. Natahimik ang lahat. Kanina nang sabihin niyang papasok siya sa kulungan, tumawa ako. Hindi lang ako, marami sa atin ang tumawa. Sinabi kong hindi siya sapat ang lakas, na hindi ito ang lugar niya, na mabibigo siya. At nagkamali ako, nabiyak ang boses niya, mas hinigpitan ang hawak sa sombrero. Kinuha ko ang pinakamahusay na kayang bilhin ng pera. Mga lalaking dekada ang karanasan. Sinubukan nilang basagin ang kabayo gamit ang lakas at isa-isa silang bumagsak. Tumingin siya kay Monica, hindi lampas sa kanya, kundi direkta sa kanya. Siya lang ang hindi sumubok na sakupin siya. Siya lang ang sumubok umunawa at siya lang ang nagtagumpay. Huminto siya sandali, nilunok ang bigat sa lalamunan. Ngayon ko natutunan na hindi ko kailanman pagmamay-ari ang kabayong iyon. Ang pagmamay-ari ko lang ay ang aking yabang. At ang yabang ko ay walang halaga. Isang alon ng emosyon ang dumaan sa karamihan. May nagsimulang pumalakpak muli. Pero itinaas ni Rogelio ang kamay, hindi pa siya tapos. Lumapit siya sa mesa, binuhat ang mga bungkus ng pera, 50,000 reais. Bumalik siya kay Monica at iniabot iyon sa kanya. Ito ay sa iyo, gaya ng ipinangako. Sa harap ng lahat, tinitigan ni Monica ang pera, bahagyang nanginginig ang mga kamay niya nang tanggapin iyon. Pero hindi lang ito salapi, ito ang bubong na hindi natutulo.
Ito ang gamot na kailangan ng ama niya. Ito ang pagkain para sa mga guya sa taglamig. Ito ang patunay na hindi siya nagkamali sa paniniwala sa sarili. Patunay na may lugar siya sa kulungang iyon. Patunay na hindi niya kailanman kinailangan ng lakas, kundi puso. Pero hindi pa tapos si Rogelio. May alok ako, sabi niya, dito mismo, ngayon din, sa harap ng lahat, para walang makapagsabi na binawi ko ang salita ko. Humarap siya kay Monica, malinaw at matatag ang boses. Gusto kong ikaw ang mag-alaga sa lahat ng kabayo sa bukid ko. May nakatakdang sweldo, may formal na kontrata, may perang papasok sa account mo buwan-buwan. Mas naiintindihan mo ang mga kabayo kaysa sa kahit sinong nakilala ko at magiging hangal ako kung hahayaan kitang umalis. Lumakas ang bulungan ng karamihan. Pagkatapos ay tumingin si Rogelio sa paligid, tila may hinahanap. Natagpuan ng mga mata niya si Alberto nakatayo sa likod ni Monica. Basa pa ng luha ang mukha, nanginginig pa ang katawan. Seo Alberto, kayo rin, kung gusto ninyo, may trabaho rito para sa inyo at matitirhan. Para sa susunod na kailangan ninyo ng doktor, hindi ninyo kailangang magkunwaring ayos lang ang lahat. Binuksan ni Alberto ang bibig para sumagot, pero walang salitang lumabas. Dahan-dahan lang siyang tumango, patuloy ang pagpatak ng luha. Pagkatapos ay humarap muli si Rogelio sa karamihan. Napunta ang tingin niya sa isa pa, kay Renato. Nakatayo sa gitna ng mga tao, punit ang damit, maalikabok, nakayuko ang tingin. Renato, tawag ni Rogelio, tumingin ka sa akin. Inangat ni Renato ang ulo, namumula ang mukha. Sinabi mo sa batang ito na umuwi na maggatas na lang siya ng baka, na trabaho ito ng lalaki. Kaya may itatanong ako sa iyo, ilang ikot ang naisakay mo ang kabayong iyon sa kulungan? Hindi sumagot si Renato. Wala naman talaga siyang masasabi. Ibinaling ni Rogelio ang pansin sa iba. At para rin ito sa ating lahat na tumawa kanina, kasama ako, lalo na ako. Sandali siyang tumigil. Ang paghusga sa isang tao, batay sa itsura niya, ay mas nagsasabi tungkol sa nanghuhusga kaysa sa hinuhusgahan. Natutunan ko yun ngayon sa edad na 72. At hindi kailanman huli para makaramdam ng hiya. Sa pagkakataong ito, nang pumalakpak ang karamihan, hindi na iyon tungkol sa kabayo. Tungkol iyon sa respeto. Ang palakpakan ay mabigat, totoo at puno ng damdamin. Nararamdaman ni Monica ang paglapit ng ama niya sa likod niya. Hinakap siya ni Alberto ng mahigpit. Nanginginig ang mga kamay nito, hindi makapagsalita, hindi na kailangan. Ipinares ni Monica ang ulo sa dibdib ng ama, pumikit. Inamoy niya ang pamilyar na amoy ng lupa at lumang kape sa damit nito. At sa isang maliit ngunit makapangyarihang sandali, naramdaman niyang kasama rin nila ang kanyang ina. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang buhay ng mga Rivera sa paraang hindi inakala ni Monica. Gamit ang premyong pera, nabayaran niya ang mga utang ng ama sa palengke, napaayos ang bubong na tumutulo, napalitan ang sirang bomba ng balon at nadala si Alberto sa doktor. Lahat ng pagsusuring matagal nang ipinagpapaliban ay nagawa na. Walang malubha pero kailangan niya ng araw-araw na gamot at regular na check-up. Sa bagong sweldo ni Monica sa bukid, tiniyak niyang hindi na kailanman magkukulang ang ama sa pangangalaga. Naging pinakamatapat na kabayo sa lupa si Pegaso. Ginagawa niya ang trabaho kapag kailangan, pero tunay siyang nagre-relax sa isang tao lang. Tuwing umaga, kapag binubuksan ni Monica ang gate ng pastulan, siya ang unang lumalapit bago ang iba. Sumuko na ang mga trabahador sa pag-intindi kung bakit, tinanggap na lang nila. Pati si Estrella ay nagkaroon ng lugar sa pastulan. May lilim, may malambot na damo. Nabuhay siya sa huling mga taon niya ng payapa, gaya ng nararapat.
Binibisita siya ni Monica araw-araw, kinakausap pa rin, gaya ng dati. At si Rogelio hindi siya naging bagong tao sa isang gabi. Hindi nawawala ang 70 taong yabang sa isang araw, pero may iniwang marka ang Sabadong iyon. Isang markang nanatili, isang markang kumirot, isang alaala na minsan ay gumigising sa kanya sa gabi, naririnig ang sarili niyang tinig. Hindi ito lugar para sa iyo. Sinabi sa isang dalagang nagawa ang hindi nagawa ng sinumang lalaki. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago si Rogelio. Bumabati siya sa mga tao sa bayan, nagbibigay ng magandang umaga sa mga trabahador. Nagtatanong tungkol sa pamilya nila, sa mga anak nila, kung may kailangan silang tulong. At kapag may nagtatanong kung ano ang nagbago, iisa ang sagot niya palagi. May isang dalagang nagturo sa akin ng bagay na hindi itinuro ng 70 taon ng buhay. Hindi napunta sa pahayagan ang kwento ni Monica, wala sa telebisyon, pero sa Villa Serena, alam ng lahat. At sa tuwing may pinagdududahan dahil bata o mahirap o babae o dahil lang hindi mo kambagay, may laging nakakaalala sa Sabadong iyon na puno ng araw at alikabok. Sinubukan nilang sakupin ang kabayo, sinubukan niyang unawain siya. Kung naniniwala kang ang puso at pag-unawa ay mas makapangyarihan kaysa lakas at yabang, pindutin ang like button ngayon at sabihin sa comments, aling bahagi ang pinakatumama sa iyo. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento. Baka ang susunod na yon ang magbago ng paraan ng pagtingin mo sa mundo.